Naging matagumpay ang unang round ng peace talks sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng makakaliwang grupo na CPP, NPA, NDF sa Oslo, Norway. Kasabay ng pagtatapos ng usapan ay nilagdaan ng dalawang panig ang joint statement para sa resumption ng formal talks ng peace negotiations. Dahil dito naniniwala si Pangulong Rodrigo Duterte na matatapos na ang ilang dekadang armadong pakikipaglaban ng makakaliwang grupo laban sa pamahalaan. May report si Lala Babilonia. Tiwala si Pangulong Rodrigo Duterte na makakamit na ng Pilipinas ang inaasam-asam nitong kapayapaan. Ayon kay Duterte, nasa magandang posisyon ang pamahalaan ngayon, lalo na't nagpapahayag din ng kooperasyon ang Communist Party of the Philippines sa isinasagawang peace negotiations. Maaring pagod na rin sa ilang dekadang pakikipaglaban ang mga rebelde. Kasama na ang Moro National Liberation Front o MNLF at ang Moro Islamic Liberation Front o MILF. May window tayo. We're not fighting the communists. At with the grace of Allah, MIMN have expressed the desire to talk. I salute you guys. They even surrendered the drug addicts under their custody. Which means to say that maybe the MILF, kung maibigay natin yung teritoryo na gusto nila, to which I'm inclined to give, para wala na lang ngulo. Total, it's a definite territory also for the arm, but it stretches a little bit, fine. We still have enough land in the entire Republic of the Philippines to make everybody happy. Hindi pa umano malinaw sa ngayon kung anong nais ng MNLF. Gayunpaman, inatasan ni Duterte ang kapulisan at militar na kapag lumabas ang leader ng MNLF na si Nur Miswari ay hayaan na muna ito. Total, matanda na rin naman umano si Miswari at wala ng kapasidad na tumakbo pa. From Nur, but I said, Nur, if he comes out of his hiding place in Hulo, my advice to you guys, the army and the police and everybody, is then let him be. Let him be. Si Nur, I wanna say sick. I hope he's well. But matanda na, hindi na yan tatakbo. And the last thing that I would want is really, if God forbid, wag sana, na kung may mangyari sa kanya, nasa custody natin. Sa kabila ng nakikita ni Duterte na kooperasyon ng ibang rebeldeng grupo, nais nito na wakasan na ang mga Abu Sayyaf. Lalong ikinagalit ni Duterte nang mabalita ang pinugutan ng ulo ng naturang teroristang grupo ang isang teenager na si Paulo Almodovar. Ayon kay Duterte na wala na ang kanyang respeto sa mga Abu Sayyaf na sinasabing nagnanais lamang ng isang independent Islamic State sa Western Mindanao at Sulu. Subalit simula pa lamang noong late 1990s na itala na ang mga karahasan, kasunod ang mga nababalitang pagkidnap at pagpaslang sa kanilang mga bihag. Islam was ahead in Mindanao by 70 years. So kayong mga Abu Sayyaf noon, medyo sumasaludo ako. But when you began to slaughter people in front of the camera, and then now you killed an innocent boy, anak, nawawala ang respeto ko sa inyo. So my orders to the armed forces and to the police, destroy them. Destroy them because they are criminals. Para sa PTV News, Lala Babilonia, Davao City. Samantala, 4 na bihag ng New People's Army ang pinalaya sa Surigao City matapos ideklara ng pamahalaan at ang CPP, NPA, NDF ang indefinite ceasefire para mapabilis ang peace talks. Pinalaya ang 3 pulis na sina Caleb Sinaca, Jerol Bagayas at Santiago Lamarilao at isang police civilian employee na si Rodrigo Angob. 2 buwan matapos mabihag ng NPA. Ayon sa NPA, sangkot si Sinaca sa illegal na droga, illegal logging, extortion at harassment ng mga magsasaka sa kanilang barangay. Naging bihag ang 3 iba pa dahil kasama umano nila si Sinaca ng puntahan ng grupo. Inihayag ng NPA na patuloy nilang imomonitor ang 4 na individual matapos ang kanilang paglaya.
Isa sa maaaring mabigyan ng executive clemency ni Pangulong Rodrigo Duterte ang aktor na si Robin Padilla sa pamamagitan ng nilagdaang notice ng Executive Director ng Board of Pardons and Parole o BPP na si Reynaldo Bayang na bigyan ng pagkakataon na i-review ang kaso ng 87 inmates kabilang na ang kaso ni Padilla. Matatanda ang hinatulan ng Angeles City Regional Trial Court si Padilla ng 21 taong pagkabilanggo dahil sa illegal possession ng high-powered firearms. Sa oras na mabigyan ng executive clemency ang aktor, muling maibabalik ang civil rights nito kasama na ang karapatang bumoto. Ayon naman sa abogado ni Padilla na si Rudolph Jurado, nag-aalinlangan si Padilla na humingi ng absolute pardon dahil baka isipin ng mga tao na binibigyan lang siya ng pabor ng Pangulo dahil sa pagsuporta nito sa kandidatura ni Duterte noong nakaraang eleksyon. Upang magbigay ng kanyang pambungad na pananalita sa okasyong ito, narito ang Punong Lungsod Maria Laarni Lopez Cayetano ng Lungsod ng Taguig. Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Rodrigo Roa Duterte. Pangalawang Pangulo, Maria Leonor Robredo. Kalihim Delphine Lorenzana ng Tanggulang Pambansa. Tagapangulo Maria Serena Diokno ng Pambansang Komisyong Pangkasanayan ng Pilipinas. Salvador Medialdea, Kalihim, Tagaganap. General Ricardo Visaya, Puno ng Kalipunan, Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Mga lingkod bayan, miyembro ng Diplomatic Corps, mga kababayan, isang maganda at mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Malugod ko kayong tinatanggap sa Lungsod Taguig kaugnay ng pagdiriwang ng Pambansang Araw ng Mga Bayaning Pilipino. Sa ating taunang pagdiriwang, nagbabalik tanaw tayo bilang pagpapahalaga sa nakaraan. Tanda ng ating paggalang, ginugunita natin ang hindi matatawarang kontribusyon ng ating mga bayani sa iba't ibang larangan. Pakikibaka, serbisyo publiko, sining at siyensya. Ginamit nila ang sariling buhay at sa bayan ito ay inialay. Payagan ninyo akong bigyan ng espesyal na puwang ang iilan na lamang na veteranong kapiling natin ngayon sa ating pagdiriwang. Isa sa kanila, si Ginoong Jose Santiago Kilatan, 102 taong gulang, Tubong Tipas Taguig. Isa siyang sundalong nakibaka noong ikalawang digmaang pangdaigdig. Kasama siya at ang mga katulad niya na binibigyang pasalamat at pagkilala sa araw na ito. Salamat po sa katapangan na inyong inialay alang-alang sa kalayaan ni Inang Bayan. Ang ating pong selebrasyon ay may temang bawat Pilipino, bayaning, katuwang sa pagbabago. Malinaw na hindi lamang ikaw, siya, o ako, kundi lahat tayo ay hinihimok na makiisa para sa positibong pagbabago. Tangan ng inspirasyon na hatid ng mga bayani ng kasaysayan, halina kayo at gamitin ang sarili nating kakayahan. Ano man kasi ang estado o katayuan mo sa lipunan, kaya mong kumilos para sa kapwa at sa bayan. May kabayanihan sa pagsasanay, determinasyon, tiyaga at kasipagan. Tagumpay ito laban sa kahirapan. May kabayanihan sa prinsipyo at katapangan sa hanay ng militar at kapulisan. Ang misyon nilang linisin ang bansa sa krimen at iligal na droga ay tagumpay para sa kapayapaan at kaayusan. Mahal na Pangulo, huwag po sana kayong matinag sa paggabay sa mga alagad ng batas upang ang ating lansangan ay ganap ng maging ligtas. May kabayanihan sa dedikasyon at katapatan kung ikaw ay kawani ng pamahalaan. Mga guro, emergency responders, bombero, doktor, nurse, health workers sa mga baryo. Tagumpay ito sa ngalan ng serbisyo publiko. May kabayanihan sa pagiging responsabling kabataan at masigasig na mag-aaral. Susi ito sa tagumpay ng iyong kinabukasan. Mayroon din namang kabayanihan sa pagiging ulirang magulang,
gabay at tanglaw kayo ng susunod na henerasyong Pilipino. Sa madaling salita, ang kabayanihan ay maaaring mahanap mo sa puso ng bawat Pilipino. Hindi ito nakasalig sa iisang tao lamang, kundi sa pinagkaisang lakas ng nating mga mamamayang Pilipino. Inawit natin ang lupang hinirang sa simula ng ating palatuntunan. Hinihimok ko kayong mamaya ay isa-isahin ang liriko at siguradong mamamangha kayo sa ganda at lalim ng ibig sabihin at pag-ibig sa bayan na ipinaabot ng awiting ito. Nayalay na ang mga bulaklak sa ating bantayog. Naway mas matingkad pa sa mga bulaklak na ating inialay ang buuin nating pangarap para sa kinabukasan ng bayang ito. Higit na malakas pa sana sa 21 putok ng baril para sa pagpupugay na narinig natin kanina ang sigaw na iparinig natin sa lahat ng Pilipino at sa buong mundo. Ito na ang ating panahon. At sa huli, dagdagan pa natin ang taimtim na panalangin sa Panginoong Ama natin. Bilang isang bayan, ating hilingin. Tayo ay gabayan at patuloy niyang pagpalain. Maligayang Pambansang Araw ng Bayaning Pilipino. Maraming salamat po. Marami pong salamat sa ating punong lungsod, Maria Laarni Lopez Cayetano.